Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Una ay sa ating Panginoong Hesukristo. Nais ko pong mag-share sa inyo ng personal testimony ko kung paano ako pinulot ng Panginoon sa aking karumihan at kung paano ko siya nakilala. Tunay na siyang naghanap sa akin. Siya ang nakasumpong sa akin. Ganun kabuti ang ating Diyos. Kaya ang aking personal testimony, ang ako noon at ako ngayon sa biyaya ng Panginoon. Mula sa aking pagkabata, aking nakita ng aking lola ay isang mananampalataya na. Lagi siya sa amin nagpapayo at nag-share about God. Pero dahil ang aking tatay ay hindi mananampalataya at ang aking nanay ay on and off sa pagiging Kristiyano, namulat ako sa trend ng mundo. Yung mali, inakala kong tama. Yung tama, ginawa kong mali. Hanggang sa dumating ako ng 13 years old, dahil sa lagi akong kasama sa church ng aking lola, napumbinsi akong magpabautismo sa kadahilan ng hindi pwedeng makasama sa youth camp ang hindi pabautismo. Galaan banaan. Ganyan talaga ang kabataan. At ang totoo, nagpabautismo ako na hindi ko kilala ang Diyos at wala sa puso ko ang pananampalataya. Kaya't patuloy akong gumawa ng mga pagkakasala. Tinalikuran ko ang Diyos sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita ng Panginoong Hesus sa akin. Hanggang sa dumating ako na nagkapamilya, nagpapalunod ako sa pagkakasala at ginawa ko ang lahat ng ayaw ng Panginoon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko malilimutan. Dumating na ang panahon ng pagtutuwid sa akin ng Diyos. Panahon ng COVID, tinamaan ako ng karamdaman na akala ko ay hindi ko mapagtatagumpayan. Halos isang buwan akong hindi lumalabas ng bahay kasi matindi ang tama sa akin. Sobrang bibigat sa dibdib, parang may hollow block na nakadagan. Hirap akong lumunok kasi halos walang hangin ang pumapasok sa aking ilong. Lagi ako nakalanga upang ako'y patuloy na daluyan ng hangin sa baga. Halos isang linggo ako hindi pinatulog kasi hirap na hirap ako pag nakahiga. Para ako nakalutang na para bang di na ako aabuti ng bukas. Kaya lagi lang ako nakaupo. Ang daming paano ang naglalaro sa aking isipan. Paano ang mga anak ko? Paano ang pamilya ko? Paano ang mga tinatangkilik ko at kanino mapupunta at ang pinakamalala? Sa akin, kanino ko ibibigay ang PIN ng ATM ko? Pag iniisip-isip ko, ngayon, ganun pala talaga ang pasakin at kasama. At ang mga oras na yon, patuloy akong nag-iisip ng kasakiman sa kabila ng aking paghihirap. Hanggang sa dumating ang point na hindi ko na kaya. Naramdaman ko na iiwan ko na ang lahat ng meron ako. Doon ako lumapit sa Panginoong Hesukristo ng totoo. Idinulog ko na at isinurrender ang buhay ko sa Kanya. Sa Kanya ko ipinagkatiwala ang lahat ng meron ako mula sa aking pamilya, mga anak ko at lahat ng meron ako. Hirap na hirap ako kasi ang iyak ko ng iyak, mahirap umiyak ng barado ang ilong at parang may nakadagan sa dibdib. Parang sinasakal ang aking leeg. Handa na talaga akong mamatay. Panatag ng loob ko na paglalamayan na ako nila bukas or susunugin kasi sasabihin ikinamatay ay COVID. Pero alam niyo po ba, doon nagpakita ng himala ang Diyos sa buhay ko. Sa kabila ng hirap kong huminga, pinatulog niya ako ng mahimbing at pag-gising ko ng umaga, magaan na ang aking dibdib. At ang kabiyak ng aking ilong ay wala ng bara. May lumalabas ng hangin sa kabiyak ng aking ilong. At yun ang simula ng lubusan kong pagaling. Doon ko nakita kung gaano kabuti ang Panginoong Hesukristo sa akin. Sa bingit ng kamatayan, pinulot niya ako at pinagaling. Pag aking pinagbubulay-bulay, tunay na may itinuturo lang ang Diyos sa akin. Kasi sabi, mabagsik ang COVID. Nang magkasakit ako, ang dalawa kong anak na maliit pa ang aking kasama lang sa kwarto. At sa umaga, may mga iba pa ako nakakasama dito sa bahay at bakit hindi ko sila nahawak? Ang totoo, kahit hirap na ako, nanahimik kami. Kasi baka ipasara ang bakery at kunin ako at ihiwalay sa kanila. Walang makakasama ang mga anak ko sa gabi. Gusto ako puntahan ng ilan kong kapamilya, hindi ako pumayag kasi baka mahawa ko sila. Pero dahil sa napakabuti ng Panginoon, isa man sa aking mga nakasama, wala akong nahawa.
Dinugtungan ng Diyos ang buhay ko kasi may maganda pa siyang plano sa akin. At fast forward tayo, taong 2021, umuwi kami ng Bicol para magbakasyon kasi na-stuck kami ng Mindoro gawa ng COVID. Sakto may gawain ang mga nanay sa church. Madaling sabi, nag-attend ako. At sa bawat preaching, talagang tinatamaan ako. Lahat sa pool. Sa huli ng programa, pinalapit ang lahat at nagpray. Doon ko naranasan ang kakaibang pakiramdam na kailanman ay hindi ko pa nararanasan. Yung mga dating hindi ko kayang gawin sa tulong ng Panginoon na gawa ko. Yung mga dating hindi ko kayang isigaw, sa tulong niya nagawa ko. At piling ko nung mga oras na yon, ako'y malaya at punong-puno ng pag-ibig. At sa paglabas ko ng church, naglalaro sa aking isipan ang mga taong nagawan ko ng mali at may mga galit sa akin. Nang time na yon, nasa isip ko kung malapit lang sila sa akin, yayakapin ko sila hanggang sa mapawi ang galit nila sa akin. Doon ko napatunayan na ang Diyos ay pag-ibig na kahit ang pinakamatigas na puso ay kaya niyang palambutin. Kaya't ang Diyos ang nagtatanim sa atin, sa ating puso ng tunay na pag-ibig. At doon ko naisip na magpabautismong muli sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang bautismo ko kasi nung bata pa ako ay tunay na wala akong nauunawaan. At hanggang ngayon, patuloy akong umaasa ay sa biyaya at habag ng ating Panginoong Hesus. Alam ko, patuloy akong nagkakasala at salamat sa Panginoon, araw-araw niya ako tinuturuang magpakumbaba at magsisi. Marami pang mali sa akin pero ako'y naniniwala na ako'y aayusin ng Panginoon. May mga pinagdadaanan pero alam ko na ang anak ng Diyos ay laging may pagdadaanan. At ako'y naniniwala na ang tunay na Kristiyano ay laging nasa gitna ng labanan na patuloy na huhubog para sa ating ikatitibay. At upang tayo nagtitiwala at nakasandig lang ay sa kanyang kapangyarihan. Kaya ako'y nananatiling nagpapasalamat at sasamba ay sa iisang Diyos lamang. Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Napakarami ko pa pong testimony about sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Pero sa ngayon, hanggang dito po muna. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Naway kapulutan ng aral at lahat po tayo maniwala na ang Diyos sa ating buhay. Sa Diyos ang tunay na pagmamahal at ang Diyos ay sa ating tunay na nagmamahal. God bless everyone.